Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Natuumpisahan agad natin itong ating talakayan para maaga-aga tayo matapos. Kasi ang pagkakaalam ko, mga kababayan, parang naabutin tayo dito ng mahabang usapan. Kasi kagabi habang nagre-research tayo, kasi may nakita tayong topic, mga kababayan, at inalam natin kung ano yung tinutukoy, mga kababayan, itong summary ng arbitral tribunal, mga kababayan, na pumabor sa Pilipinas noong July 12, 2016. May mga nakita pa tayo na iba pang mga article na kung saan, mga kababayan, kung matatandaan nyo nung sinabihan ni dating Pangulong Duterte na adik si PBBM, after 1 month binawi niya yung kanyang salita. Hindi lang pala yan, mga kababayan, sa unang pagkakataon nangyayari. At dito mapapag-usapan natin yung pagbawi ni dating Pangulong Duterte sa ipinangako niya sa sambayan ng Pilipino nung panahon na nangangampanya pa siya. Mga kababayan, at dito matatalakay natin na wala nga talagang interes si dating Pangulong Duterte sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit ipinasok nila sa secret deal, mga kababayan, yung usapin sa Ayungin Shoal. Ano po, dahil dito, umpisahan natin itong nakita nating balita. Galing po dito, mga kababayan, sa Abante TNT, tunay na tablodista. Sabi po kasi dito, mga kababayan, itong si Carpio. Ayan, Carpio Duterte isinuko karapatan ng pinasayungin sa isang kasunduan sa China, mga kababayan. So ngayon basahin po natin itong nilalaman. Sabi po dito, mga kababayan, isinuko umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa itinagong bilang isang gentleman's agreement sa China. Kahit nga anong paliwanag nila dito, mga kababayan, kahit sabihin nila na gentleman's agreement yan, secret deal pa rin po yan kasi nga hindi alam ng sambayan ng Pilipino yan. Sabi pa dito, ang pahayag na ito ay mula kay former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Mga kababayan, ngayon, ito daw yung naging paliwanag ditong si Carpio. Basahin po natin, yan. Ayon sa status quo agreement ni Duterte, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maaari lamang maghatid ng tubig at pagkain sa Sierra Madre, ngunit hindi ang mga construction material para sa pagkukumpuni nito. Sinabi ni Carpio ng kasunduan na pumapabor sa China ay lumalabag sa desisyon ng arbitral tribunal noong Hulyo 12 taong 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone or etong EEZ, mga kababayan. So kung makikita ninyo, yung tinutukoy kasi dito na ibinabang desisyon, mga kababayan, nitong arbitral tribunal noong Hulyo 12 taong 2016, mga kababayan, yan po yung naging desisyon sa ginawang hakbang ni dating Pangulong Benigno Aquino, mga kababayan, na kung saan since hindi nga natin kaya makipagdigmaan at hindi naman talaga digmaan yung pakay natin, mga kababayan, kaya natin ipinaglalaban yung ating teritoryo. Ang ginawa ni Benigno Aquino III, mga kababayan, nagsampa po siya ng reklamo ng demanda sa International Court na kung saan, mga kababayan, etong arbitral ay pumabor po mismo sa atin, mga kababayan, yung desisyon. Ano po, so ngayon, yung mga hindi naniniwala dyan, sasabihin na naman, fake news na naman. Basahin muna natin ang mabilisan ito, tapos diretso naman tayo doon sa inilabas na desisyon noong taong July 12, 2016, mga kababayan, na hindi kinilala ni dating Pangulong Duterte. Dahil kung makikita ninyo, mga kababayan, kung kinikilala talaga yan ni dating Pangulong Duterte, hindi taliwas yung gagawin niyang desisyon na ipagkasundo, mga kababayan, yung West Philippine Sea dito sa bansang China na itinago nila sa pangalang Gentleman's Agreement. So ngayon, eto sabi dito, sa ilalim ng arbitral award, walang karapatan ng China na magtayo ng anumang struktura sa Ayungin Shoal at walang karapatang pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa lugar. Mga kababayan, yan po yung mismong inilabas ng arbitral tribunal, mga kababayan, noong July 12, 2016. Ano po, so ngayon, eto yung naging desisyon. Kung makikita ninyo, mga kababayan, tanggalin na natin itong kay Carpio. Yan. Diba sinasabi dito ni Carpio, mga kababayan,
yung ginawa na status quo agreement ni Duterte mga kababayan na hindi kukumpunin yung Sierra Madre mga kababayan ay taliwas sa inilabas na desisyon ng Arbitral Tribunal mga kababayan noong July 12, 2016. Ano po, dahil nga naman, kung makikita po natin mga kababayan, tanggalin na muna natin yan. Yan. Kung makikita natin dito sa nakita nating topic galing dito sa US-China Economic and Security Review Commission, kumuha tayo ng summary lang dahil kung babasahin natin to napakahaba. Mga kababayan, ngayon, eto yung naging summary dito. Sabi dito, South China Sea Arbitration Ruling, What Happened and What Next, mga kababayan. So kung makikita ninyo, eto yung summary. Kinuha lang natin yung summary. Ngayon, kung babasahin natin yan ng English, may hirapan yung iba na maintindihan mga kababayan at nasa bansang Pilipinas naman tayo, kaya tinranslate ko na sa Tagalog para sa inyo. Ito yung ibinabang desisyon mga kababayan ng Arbitral Tribunal mga kababayan noong nagsampa ng demanda etong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Sabi dito mga kababayan eto yan tinagalog ko lang. Eto yan. Tinagalog ko lang mga kababayan para dun sa iba pang mga viewers na nahihirapan. Ano po umintindi ng English? Kasi nasa bansang Pilipinas naman tayo, kaya Tagalogin na lang natin. Noong Hulyo 12 taong 2016, ang Arbitral Tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas na tinutukoy ang mga pangunahing elemento sa pag-angkin ng China, kabilang ang 9-dash line nito. Kamakailan, mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa, at di pa pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas. Biruin nyo mga kababayan yan po ay pumabor sa atin. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit nagdesisyon na lamang na basta-basta etong si dating Pangulong Duterte na ipag-secret deal mga kababayan sa bansang China yung West Philippine Sea, yung Ayungin Shoal. At kalaki pa nga mga kababayan ng secret deal na yon, hahayaang mabulok etong BRP Sierra Madre. Kasi nga, ang pinapayagan lang mga kababayan doon sa secret deal nilang yon, or yung tinatawag nila na gentleman's agreement, magdala lamang po ng tubig at saka food supply dito sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre, pero walang dadalhin ng mga construction material na makakapagkumpune mga kababayan doon sa BRP Sierra Madre. Biruin nyo kung iisipin nyo, walang kapaboran sa Pilipinas yung pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sabi dito ni BMB Chris Rose MRL, wala naman pong kahit na anumang karapatan ng China na whatsoever doon po. Yes, wala silang karapatan, kaya nga nakakapagtaka kung bakit binigyan ni dating Pangulong Duterte ng karapatan ng China na bantayan at makapangharas ng mga Pilipinong pumapasok doon mga kababayan para magdala ng mga materyales or pagkain dito sa BRP Sierra Madre ang mga Chino. Diba? Akala ko ba, biruin nyo mga kababayan diba nung panahon ng eleksyon may binanggit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung sabi niya? Mga kababayan, kapag siya ang naging presidente napakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Sasakay siya ng Genski mga kababayan at pupunta siya sa airport ng China or kaya naman ng mga boundaries ng China mga kababayan at magtitirik siya ng watawat ng Pilipinas doon. Tapos may binanggit pa siya na hamunin niya ng suntukan o barilan ang mga taga-China. Pero anong nangyari? Dating Pangulong Duterte, ba't nabahag ata yung buntot nyo? Diba? So, eto basahin pa natin Sabi pa dito mga kababayan, ay labag sa batas mahuhula ang negatibong tumutugon ng China sa desisyon. Pinanatili itong null and void. Yan yung sabi dito. Ang China ay maaaring gumawa ng mga paninindigan at magpapasiklab ng mga hakbang upang ipagtanggol ang posisyon nito. Ang lawak kung saan ng China ay sumusunod sa pamumuno sa mahabang panahon at kung saan ang internasyonal na komunidad ay sumusuporta at naglalayong ipatupad ang pamumuno ay magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa paggamit ng international na batas bilang isang kasangkapan upang matiyak ang mapayapang matatag at naayon sa batas na paggamit ng mga dagat na pasulong. Mga kababayan, yan po yung inilabas mismo na desisyon mga kababayan ng International Court nung nagsampa ng demanda itong si dating Pangulong Benigno Aquino. Ano po, laban dito sa China. Mas mabuti pa nga mga kababayan Siguro kaya ako nagtataka
kung bakit yung mga kakamping mga kababayan ay gano'n na lamang po yung pagsuporta ngayon kay Pangulong BBM kasi nakikita nila kung paano ipaglaban ni Pangulong BBM yung teritoryo natin, yung pagmamay-ari natin sa West Philippine Sea mga kababayan. Unlike dito kay dating Pangulong Duterte na nabahagang buntot at nakipag-agreement pa dito sa bansang China. Diba mga kababayan, kung iisipin nyo kung iisipin nyo, halos parang nabudol ang sambayan ng Pilipino dun sa mga pangako ni dating Pangulong Duterte. 3 to 6 months, mawawala ang droga sa bansang Pilipinas. Natupad ba? West Philippine Sea mga kababayan, ipaglalaban at magtitirik pa, sasakay pa ng genskit, magtitirik sa mga boundaries ng China, ng watawat ng Pilipinas. Nangyari ba? Halos nga kung iisipin nyo mga kababayan, di ba sinasabihan nila ng budol? Si Pangulong BBM ngayon, ang tanong, sino ba ang budol? Diba mga kababayan, napakaliwanag naman po dito sa inilabas na ruling ng International Court mga kababayan. Itong ruling nung Hulyo 12 taong 2016 ng Arbitral Tribunal mga kababayan na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China na kung saan mga kababayan yung labis na pabor or labis na pagpapasya ay pumabor po lahat sa Pilipinas. Ano po, kumbaga sinasabi ng International Court na wala talagang pagmamay-ari ang China mga kababayan sa West Philippine Sea. Ano po, pero anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Sinalungat niya itong desisyon na ibinaba ng International Court mga kababayan. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba sinabi ko sa inyo noong nakaraan mga kababayan na pwede kung dadaanin natin sa legal, bakit hindi natin hamunin ang bansang China dito sa arbitral? Mga kababayan, na yung kanilang pagnanais na makuha ang West Philippine Sea, bakit hindi sila magsampa ng demanda sa International Court para malaman talaga kung sino nagmamay-ari sa West Philippine Sea? Pero hindi nila gagawin yon. Bakit? Kasi nga, naglabas na ng desisyon ang International Court noong Hulyo 12 taong 2016 na kung saan tayo po yung panalo doon. So ngayon, punta naman po tayo dito sa nakita pa nating balita na kung saan mga kababayan, dito makikita nyo na kahit ganon si Benigno Aquino III mga kababayan, mas maganda pa etong ginawa ni Benigno Aquino III kaysa dito kay Duterte. Mga kababayan, bakit? Tanggalin na natin itong source natin. Yan po yung naging source natin mga kababayan na patungkol sa Arbitral Tribunal adjudicating the Philippines mga kababayan against China na kung saan pumabor po sa atin. So ngayon, tanggalin na natin yan. Kung makikita ninyo mga kababayan kung bakit natin nasabi na mas magaling pa etong si Pangulong BBM at saka itong si dating Pangulong Benigno Aquino III kumpara dito kay dating Pangulong Duterte dahil mga kababayan, ito yung source natin. English yan mga kababayan kaya tinagalog ko na lang para sa inyo. Ano po, so ngayon, basahin po natin itong nilalaman na kung saan mga kababayan, alam naman natin na si Benigno Aquino III mga kababayan ay may pagka-Chinese. Ano po, alam naman natin na ang mga kwangko, mga kababayan, ay nagmula po yan sa bansang China. Ano po, at yan ay masasabi nating mga Chinese talaga. So ngayon mga kababayan, biruin nyo sa kauna-unahang pagkakataon dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ano po, isang Chinese mga kababayan or isang may dugong Chinese yung naglakas ng loob na labanan ang China at dalhin mga kababayan sa International Court. Yan po yung ginawa ni Benigno Aquino III. Hindi sa pinababango natin yung pangalan ni Benigno Aquino III mga kababayan, pero binabanggit lang natin dito yung paninindigan ni Benigno Aquino III sa usapin ng West Philippine Sea mga kababayan compare dito kay Duterte at dito kay Roque mga kababayan. Ngayon, eto basahin natin. Sabi dito, Aquino, ang presidente na nagdala sa China ng China sa korte, inamin ni Pangulong Benigno Aquino III na sa una ay nagkaroon siya ng ilang mga alinlangan tungkol sa pagdidemanda sa China. Laban sa China, paano tayo tratuhin ng China kung maglalakas ng loob tayo? Yan yung mga katanungan ni Benigno Aquino III bago siya gumawa ng hakbang. Mga kababayan, laban po sa China para ipaglaban yung teritoryo natin sa International Court. Sabi pa dito mga kababayan, hindi naging madaling desisyon or hindi naging madali yung naging desisyon ni Pangulong Benigno Simeon Cuangco Aquino III ng Pilipinas, pinumumunang umuunlad sa bansa na labis na umaasa sa China pagdating sa kalakalan.
partida pa mga kababayan ha, nung panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, nakikipagkalakalan tayo sa China. At alam naman natin mga kababayan kung gaano kalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Pero binaliwala yon ni dating Pangulong Benigno Aquino III para lamang maipaglaban yung teritoryo natin mga kababayan. Bagkos, gumawa siya ng isang matinding hakbang na kung saan etong China mga kababayan sa usapin ng West Philippine Sea, mga kababayan, ay dinala niya mismo sa International Court. At ang naging bunga nga nun mga kababayan ay yung inilabas ng arbitral tribunal na desisyon mga kababayan na pumapabor po sa atin. So ngayon, basahin po natin yung pinaka-summary lang nito. Ano po, ito. Ito, yan. Ito lang yung kailangan natin dyan, yung summary lang. Yan, hanggang dito. Sabi kasi dito mga kababayan, sa ilalim ni Aquino bilang punong arkitekto ng patakarang panlabas ng Pilipinas, nagsampa ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa West Philippine Sea noong Enero 22 taong 2013. Mga kababayan, sabi pa dito, sinimula ng Administrasyong Aquino ang mga paglilitis sa arbitrasyon na ito pagkatapos ng stand-up sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Chino sa pinagtatalo ng Panatag Shoal. Yan yung sabi dito mga kababayan, or etong tinatawag na Scarborough Shoal. Ano po sa West Philippine Sea noong Abril 2012. Mga kababayan, or April 2012. Ano po, so sabi pa dito, nakabinbe ng kaso sa harap ng arbitral tribunal sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Inaasahan ng Pilipinas ang isang desisyon sa huling bahagi ng Hunyo o unang bahagi ng Hulyo ng taong ito. Sabi pa dito mga kababayan, sa pagsasampa ng kasong ito itinigil ng Pilipinas ang bilateral na one-on-one na pag-uusap sa China, ang paraan na ginusto ng China para ayusin ang maritime row. Mga kababayan, dahil nga, eto akong iisipin nyo, kahit makipag-usap tayo na makipag-usap sa China, wala namang mababago. Mga kababayan, kahit pasabihin natin na magpadala ng liham sa China na kung saan para mapanatili yung kapayapaan sa West Philippine Sea, ang tanong, tumutupad ba ang bansang China? Kaya nga kung makikita nyo ha, etong si Secretary Gibu Chodoro, ano yung ginawa niya? Hinamon niya ang China na dalhin mga kababayan sa International Court ay yung usapin ng pangangamkam nila sa West Philippine Sea. Kasi nga mga kababayan, eto kung iisipin nyo kahit makipag-usap tayo sa China ng one-on-one, kahit makipag-alyansa tayo sa China, walang mababago. Lalaki lang ang ulo nila at sasakupin lang nila ng sasakupin ang mga teritoryo natin. Uulitin ko mga kababayan hindi pakikidigma ang pakay ng Pilipinas. Ang pakay ng Pilipinas, mabawi po yung teritoryo natin sa maganda at legal na paraan. Ano po, taliwas dun sa sinasabi ng mga banatae at mga didishit vlogger na nag-aamok tayo or lumalaban tayo or pinaglalaban natin yung ating teritoryo sa pamamagitan ng pakikipaggera. Hindi po pakikipaggera yung pakay natin. Pakikipaglaban in the legal way, mga kababayan. Ano po, so magaling po yung maliwanag. Kasi ang pinapalabas ng mga vlogger ng kabila, lalo na yung mga vlogger na sinugulang para bumili ng pandesal, mga kababayan, at nagtanggulang kay dating Pangulong Duterte kahit hindi alam yung issue, ang pinapalabas nila nakikipaggera tayo. Wala namang sinabi ang ating presidente na makikipaggera tayo. Ang sabi ng ating presidente, idadaan natin mga kababayan sa pagpoprotesta or di kaya naman mga kababayan, ano po, in the legal way. Kaya nga kung makikita nyo, si Secretary Gibo, hinahamon niya ang China hindi para makipaggera. Kung hindi, para dalhin mga kababayan sa arbitral or dito sa International Court, mga kababayan, yung usapin sa issue ng West Philippine Sea. Diba? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ng Administrasyong Aquino na dinala nito ang China sa korte para makakuha ng pangmatagalang solusyon sa hidwaan sa dagat. Yan yung naisip mga kababayan ni Benigno Aquino III na kung saan mga kababayan para makakuha tayo ng pangmatagalang solusyon. Kasi biruin nyo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kung sa sugat mga kababayan, bumili lang siya ng band-aid at itinapal lang niya mga kababayan. Pansamantala, yung ginawang desisyon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, pangsamantalang solusyon. Hindi pang matagalang solusyon mga kababayan,
pangsamantalang solusyon yung ginawa nila na gentleman's agreement na hindi naman tayo yung nakinabang kung hindi ang bansang China. Diba mga kababayan, sabi pa dito, basahin pa natin ito ay nagbibigay daan din sa Pilipinas na kahit paano makipag-ayos mula sa isang mas malakas na posisyon kapag bumalik ito sa bilateral na pag-uusap sa China. Sinabi ng tagapagsalita ng Pilipinas Department of Foreign Affairs na si Charles Jose, napakagandang trabaho sabi ng analysis mga kababayan. Kung titingnan nyo talaga yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, kung iisipin nyo, sinasabi ng mga banatae, ng mga DD supporter, ano yung sinasabi nila? Ang ganda nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, walang nangyaring gulo. Kasi nga, pangsamantala lang. Diba? Inutulang nila yung administrasyong Duterte na akala ng administrasyong Duterte kapag ipinasok nila sa kasunduan or secret deal or itong tinatawag nila na gentleman's deal mga kababayan sa pagitan ng China, akala nila kahit magbago yung administrasyon, hindi tayo haharasin ng China. Pero anong nangyari? Mga kababayan, mas lalong naging agresibo ang China na atakihin ang mga Coast Guard ng Pilipinas, mga kababayan. Diba? Napakaliwanag naman dyan. Kung iisipin natin mga kababayan mas mabuti pa si dating Pangulong Benigno Aquino III at saka itong si PBBM kasi ipinaglalaban yung teritoryo natin. Hindi sila nagpapatuta or hindi sila nagpapaaso sa China, mga kababayan. Pero hindi ko sinabing aso ng China si dating Pangulong Duterte. At hindi ko sinabi mga kababayan na etong si Harry Roque ay aso ng China. Ang sa akin lang, buti pa etong si dating Pangulong Benigno Aquino III at si PBBM may lakas ng loob at hindi weak leader. Diba? So sabi dito ni Rebiton, yung sinasabi ng kabilang parang gusto daw makipaggera dahil duwag daw si PBBM, mga walang alam talaga. Kaya nga, alam nyo ang gusto makipaggera dyan, yung nakipagkasundo ng palihim sa bansang China. Kasi nga, gusto na nilang ibigay mga kababayan yung teritoryo natin. Ngayon mga kababayan, napakaliwanag naman dito. Napakaliwanag ng sinasabi. Isang may dugong China yung nagdala sa China sa korte, mga kababayan, at yan ay si Benigno Aquino III. Ngayon, etong si Pangulong BBM naman, mga kababayan, ay ipinaglalaban niya talaga yung teritoryo natin, hindi lang sa pakikipag-alyado sa iba't ibang bansa, kung hindi mga kababayan, sa legal na pamamaraan. Ano po, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte na hindi na nga ipinaglaban, ipinagkasundo pa. Diba mga kababayan, gaano kasakit nun? Nakala natin, yung ibinoto natin noong 2016 mga kababayan, or yung ibinoto nyo noong 2016 mga kababayan, o sinuportahan noong 2016, akala natin mga kababayan, mas pinakamay paninindigan at matapang na presidente. Yun pala mga kababayan, yung nagsasabi ng weak leader kay Pangulong BBM, siya po talaga yung tunay na weak leader. Di umano. O ngayon mga kababayan, eto, basahin pa natin itong nakita nating balita. Ang source natin yan, yung binasa natin na yan, ito, mga kababayan. Ano po, so ngayon, tanggalin na natin yan, punta naman tayo dito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hamon nitong si Secretary Guibo. Ang pinapalabas nung iba, na yun daw paghahamon ni Secretary Guibo ay paghahamon daw po ng pakikipaggera dito sa bansang China. Mga kababayan, sa issue ng West Philippines. Pero kung lalawakan nyo yung pang-unawa nyo kung lalaliman nyo yung pag-intindi ninyo, yung sinasabi dito ni Secretary Guibo, eto, pakinggan natin. May hamon ng kalihim ng Department of Defense sa China kaugnay ng pagkinto sa South China Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, dapat ilagay ng Beijing ang sovereignty claim nito sa arbitrasyon. Diba? Napakaliwanag naman ang sinasabi dyan mga kababayan Dapat ilagay ng China, ng Beijing mga kababayan, yung kanilang sovereignty sa arbitration mga kababayan. Ano po, or dito sa international court, mag-file sila ng kaso, mag-file sila ng demanda na kung saan i-file nila na nangangagaw ng teritoryo ang Pilipinas, pero hindi nila kayang gawin yan. Kasi nga, yung mismong desisyon
mga kababayan, ng International Court patungkol po dyan sa usaping yan ay pumabor po sa Pilipinas, mga kababayan. At mismong kinikilala na tayo talaga yung nagmamay-ari nung ipinaglalaban natin ang mga teritoryo. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos na magbabala ang China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Inaakusahan ng China Coast Guard spokesperson na si Gan Yu ang Philippine supply vessel na nagtatangkang mag-transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Tanong ni Secretary Chodoro kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi na lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Kasi mga kababayan, halimbawa, ito ay pagpalagay natin. Ipagpalagay tayo ng mga Pilipino, marunong tayo rumispeto ng desisyon. Marunong tayong gumalang ng ibinababang desisyon ng hukuman. Sige mga kababayan, ipagpalagay natin. Etong China, etong Beijing, mga kababayan, nagsampa sila ng demanda laban sa Pilipinas sa International Court. At ngayon mga kababayan, let's say, sabihin natin, bumaligtad yung desisyon at pumabor dito sa bansang China yung desisyon. Sa tingin nyo, makikipaglaban pa kaya ang bansang Pilipinas? Hindi na. Anong gagawin ng bansang Pilipinas? Ire-respeto natin yung ibababang desisyon ng International Court. China lang naman yung hindi marunong rumispeto, mga kababayan. Hindi ko nilalahat. Pero, doon sa ibinabang desisyon ng Arbitral Tribunal, mga kababayan, noong July 12, 2016, dapat doon palang narespeto na nila yon. Kaso nga lang, anong ginagawa nila, mga kababayan? Anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, mas binigyan niya, mas pinalaki niya ang ulo ng mga taga-China na naghahangad na makuha etong West Philippine Sea. Binigyan ng administrasyong Duterte ng lakas ng loob etong bansang China na talagang labagin yung batas na ibinaba or yung desisyon na ibinaba ng International Court, mga kababayan. Napakaliwanag naman ng sinasabi dito ni Secretary Gibo. Dalhin nila sa International Court yung kanilang hinanain, yung kanilang problema, mga kababayan. At kung ano man yung ibababang desisyon ng International Court patungkol sa usaping yan, igagalang ng Pilipinas, mga kababayan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Iginiit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nanghihimasok sa Philippines territorial waters. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law? Tama! Para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Bakit ayaw nila? Samantala, pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, busod ng agresibong aksyon ng China, nagiging questionable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayun din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability. Saan ka ba naman nagkatala, mga kababayan? Yung desisyon ay pumabor na nga sa Pilipinas. Ikaw yung naging presidente ng Pilipinas. Alam mong may desisyon na ibinaba na ganun, na kung saan pumapabor sa atin yung pag-aari na tayo yung kinikilala na nagmamay-ari dito sa West Philippine Sea. Ikaw yung naging presidente, tapos ipagkakasundo mo ng gentleman's agreement etong West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? Tapos ang nakalagay pa doon sa kasunduan nila, hindi re-referin or hindi magdadala ng construction materials dito sa BRP Sierra Madre. Sa madalit salita, bubulukin. Gaano katindi nun, mga kababayan? Sa tingin nyo ba, may pakinabang ba tayo doon? Wala tayong naging pakinabang doon. Bakit? Bukod sa isang bangka lang yung papasok, bawal pa magsama ng media. So, hindi natin alam na binobomba na pala, mga kababayan, yung mga kababayan nating Coast Guard dyan sa may Ayungin Shoal, hindi pa natin nakikita kung walang media. Mga kababayan, so lahat ng hiningi ng bansang China do sa kasunduan ng Gentleman's Agreement, wala tayong naging pakinabang doon, mga kababayan. Kaya nga dapat maimbestigahan ito sa Senado para malaman natin kung ano ba yung nangyari sa likod ng agreement na yon, kung ano ba yung naging pakinabang ng bansang Pilipinas sa naging agreement na yon. Diba?
So anyway, pagpatuloy pa natin. Sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels, kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. 3 sundalong Pilipino ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na rin ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napakaliwanag naman mga kababayan ang sinabi dyan ni Secretary Gibo. Dalhin nila yung kanilang sovereignty mga kababayan sa International Court. Ipahayag nila kung ano yung karapatan nila mga kababayan at kapag lumabas yung desisyon, doon natin malalaman kung ano talaga yung magiging karapatan na ipinaglalaban ng China mga kababayan sa issue ng West Philippines. Ang tanong, pumabor kaya sa kanila yung desisyon? Yan yung tanong dyan. Ganong may naging unang desisyon na mga kababayan na hindi po nila sinunod or nilabag nila mga kababayan sa madalit salita. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nabudol talaga mga kababayan ng sambayan ng Pilipino noong 2016. Napakatindi nito. Anyway, ayan yung source natin na politiko. Mga kababayan, maliwanag dyan. Ang source natin, politiko. So ngayon, tinagalog ko na yan para sa inyo. Ano lang natin, yan. Lakihan lang natin. Sabi dito mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, basahin po natin eto daw, Duterte, sasakay ng jet ski, magtatanim ng watawat sa Spratlys at hahamunin ng China ng suntukan o barilan. Mga kababayan, yan yung sabi dyan Eto nga yung sabi dito sa politiko. Duterte to ride jet ski plan flag in Spratlys and challenge China suntukan o barilan. Mga kababayan. So kaya nagtiwala ang sambayan ng Pilipino kasi ang iniisip nila, si dating etong si Duterte, magandang iboto to bilang presidente ng 2016 election. Kasi etong may paninindigan to, biruin mo, sasakay ng jet ski, magtatanim mga kababayan, jet ski o jet sky, magtatanim mga kababayan ng watawat ng Pilipinas sa mismong boundaries ng China. Kaya maraming tao talagang nagtiwala at nabudol kung tutuusin mga kababayan. Ngayon, sabi dito mga kababayan, sinabi ni Presidential Bet Rodrigo Duterte na hindi niya planong isali ang China sa isang shooting war na magbubuwis ng buhay ng mga Pilipino. Sabi pa dito, ngunit hindi ito makakapigil sa kanya na bawiin ng Spratly Island mula sa mga Chinese sa pamamagitan ng matinding katapangan. Sa ulat ng ABS-CBN News, idineklara ni Duterte sa isang press conference, hinihiling ko sa Navy na dalhin ako sa pinakamalapit na punto sa South China Sea na matatagalan sa kanila at sasakay ako ng jet sky, magdadala ako ng bandila at pagdating ko sa Spratly, itatayo ko ang watawat ng Pilipino. Yan yung sabi ni Duterte daw mga kababayan. Sasabihin ko sa kanila, Chinese, suntukan o barilan. Yan yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga maraming nabudol. Ganyan nagtiwala ang sambayan ng Pilipino kasi akala nila ipaglalaban talaga ni dating Pangulong Duterte yung nais ng Pilipinas, yung nais ng sambayan ng Pilipino sa issue ng West Philippines Sea. Biruin mo biruin mo, sasakay ng jet sky, pupunta sa boundaries ng China, sa Spratlys mga kababayan at magtatanim doon ng watawat ng Pilipinas. Ano po napakaliwanag ng sinabi dyan? Sabi pa dito, ito daw. Ito ang alternatibo ni Duterte sa pakikipaglaban sa napakahusay na firepower ng China na aniya ay mauuwi sa isang massacre. Ano ko gago? Tumba lahat yan, ani ni Duterte. O sa madalit salita, patay daw lahat yon. So sabi pa dito, sinabi ni Duterte na kung mahalal na Pangulo, ito yung pangako ni Duterte mga kababayan. Nung panahon na tumatakbo siya bilang presidente, sinabi ni Duterte
na kung mahalal na Pangulo, sisiguraduhin niyang ang United Nations Tribunal ay bumoto pabor sa paghahabol ng Pilipinas sa sprat list na kinuha ng China, o kung hindi, igagalang ng kanyang administrasyon ang masamang desisyon nito nang ideklara ng China. Hindi ako naniniwala na sasabihin ng tribunal. Ito yung sabi ni Duterte. O Philippines, ganito ha, no, none. Hell with you guys, yun yung sabi ni Duterte. Sabi pa dito, tulad ng administrasyong Arroyo, sinabi ni Duterte na bukas siya sa pagtukla sa sprat list kasama ng China hanggat ang huli ay nagbibigay sa bansa ng bahagi ng kita at pamuhunan sa mga relay sa Mindanao at mga tren mula sa Maynila, Bicol at Batangas, mga kababayan. So maliwanag naman dyan yung pangako ni dating Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, sa usapin ng West Philippine Sea at saka dun sa mga isla na pinaglalabanan sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Mga kababayan, napakaliwanag na ipinakita niya yung kanyang katapangan sa salita, ha? Ngayon, ang nakakapagtaka, mga kababayan, 2 years ago atap, nung sinabi niya, eto, naging presidente na siya, bigla niyang binawi. Mga kababayan, eto yung video. Pakita ko sa inyo, ha. Diba, sinabi niya dito, ipaglalaban niya yung pagmamay-ari ng Pilipinas sa usaping dagat, mga kababayan, or sa usaping isla or teritoryo. Ngayon, eto, panoorin natin etong nakita nating balita galing sa Inquirer.net 2 years ago, mga kababayan, na kung saan idinideny na ni dating Pangulong Duterte at sinasabi niya na wala daw siyang pangako na bawiin daw, mga kababayan, ng West Philippine Sea sa China or yung mga sprat list, mga kababayan. So ito, pakinggan natin, credited to Inquirer.net. Ano po, so ito. Pangako noong panahon ng kampanya. Walang binibitawan na anumang pangako noong panahon ng kampanya si Pangulong Rodrigo Duterte na babawiin ang West Philippine Sea sa China. Ayon sa Pangulo, wala rin siyang binibitawang pangako na ipipressure ang China. Seryoso kasi anyang... O kala ko ba sabi mo, hahamunin mo ang China na suntukan at tanungan? Diba? Kita nyo, mga kababayan, ha? Yan ba yung sinuportahan yung presidente? Nung panahon ng 2016 election, kita nyo yung nangyari, mga kababayan. Kabeg, labas kabeg. Banta, hamon, tapos biglang kabeg. Mga kababayan, yan ba yung brave leader? Ba't parang naging weak leader? Paliwanag naman yung sinasabi dyan eh. Diba sinabi niya doon kanina, makikiusap siya sa Navy, sasakay siya ng jet ski, tapos magtatarak ng awat-awat ng Pilipinas doon sa mga boundaries ng China, mga kababayan, na tahamunin niya ng suntukan at barilan ng China. Pero maliwanag ngayon, mga kababayan, na wala daw siyang ipinangako sa sambayan ng Pilipino na babawiin, mga kababayan, yung West Philippine Sea. At wala daw siyang pangako sa sambayan ng Pilipino na ipipressure niya ang China, mga kababayan, sa usapin ng West Philippine Sea. So madalit salita, nabudol kayo. Tayo. Diba? Kwentong lasing nga. Usapin ang West Philippine Sea. Iginiit pa ng Pangulo na kailangan ang diplomatikong pag-uusap. Ayon sa Pangulo, trabaho ng Department of Foreign Affairs na makipag-usap sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Jet Sky pala, Jet Sky bro. Oy, thank you. Pakitama na lang ako pag ako'y nagkakamali. Pero maliwanag naman dyan. Sinabi niya sasakay siya ng Jet Sky. Tapos magtuturok ng watawat ng Pilipinas sa boundaries ng China, mga kababayan, at hahamunin daw ang China ng barilan. At pagka minalas-palas pa nga daw yung mga China na naando doon, yung mga Chinese na naando doon, ubos daw lahat yon dahil ay mamassacre daw niya, mga kababayan. Pero biglang nagbago yung kanyang tono. I never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that was a very serious matter. We need to have a diplomatic Tokatis dyan.
Di ba pagkatapos mong sabihin, bigla mong binawi. Kaya hindi nakataka-taka mga kababayan kung bakit nung sinabihan niya ng adik si PBBM, bigla niyang binawi after 1 month. Tapos after ilang linggo mga kababayan, biglang bumanat na naman sa usaping tsa-tsa naman. O ngayon mga kababayan, tanong ko lang naman, dun sa mga banatai vlogger at sa mga didishit vlogger, ano kaya masasabi ninyo dito? Na talagang wala naman talagang intensyon na itong si dating Pangulong Duterte sa usapin ng West Philippine Sea dahil nga nagbitaw siya ng pangako, hindi niya tinupad yung kanyang pangako, bagkos itinatanggi niya pa yung kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino. At hindi lang yon mga kababayan ha, hindi lang yon. Yung sinasabi niyang 3 to 6 months war on drugs mga kababayan, ang marami lang na tinamaan talaga doon, mga kababayan nating Pilipino na katulad nating pobre. Ano po, wala kayong nakita na drug lord na tumumba sa karsada. O ngayon, sino ngayon ang budol? Mga kababayan, etong mga tinalakay natin na to aksidente ko lang na nakita yan nung nagre-research tayo kagabi. Ano po, patungkol dun sa sinabi ni Carpio. Ano po, lumabas lahat yan mga kababayan, kaya nakita natin nakabigbawi nga etong si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga salita. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi ako dyan. Nandiyan sa ating foreign affairs. Trabaho nila yan. Sinabi pa ng Pangulo na biruin mo ha, ikaw ang presidente. Pero anong sabi mo? Bahala na ang DFA doon sa kanilang trabaho. Trabaho daw nila yon mga kababayan. Pero kung makikita nyo ha, si Pangulong BBM at saka si dating Pangulong Benigno Aquino III, nakafocus talaga sila na mabawi yung teritoryo natin. Ano po, sa tamang paraan at hindi kinakailangan na makipaggera. Ano po, sa legal na paraan. Yan po yung ginawa ni Benigno Aquino III at ginagawa ngayon ni PBBM. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga pinklawan at yung mga dilawan sumuporta na sa pamumuno ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, kita nila na hindi talaga budol yung ating presidente. Dahil nakita nila mga kababayan kung sino talaga yung tunay na budol. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bagamat may mga barkong pandigma ang Pilipinas, mas makabubuti kung manatili muna ang mga ito. I never, you pretended to work on it. Ako wala. Kasi wala naman akong, never promised anything. Wala daw, kasi wala nga naman. Wala nga naman siyang ipinangako na kahit na ano. Wala daw siyang ipinangako na kahit na ano. Baka nga pati yung war on drugs, mga kababayan, hindi niya ipinangako. Nabudo lang kayo. Nabudo lang tayong lahat. Just because I'm president, gusto ninyo magipag-away ako? Walang question yan. Baski ngayon. Meron tayong barko dyan ngayon sa ano. Sabi ko, stay put kayo. Matatandaan na noong 2016 presidential elections, nangako ang Pangulo na magje-jet ski siya papuntang boundary ng Spratlys sa West Philippine Sea, bit-bit ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, pupuntahan niya ang airport na itinayo ng China sa reclaimed land at babawiin ito. Sinabi pa ng Pangulo na noon pa man, ambisyon niya ring maging bayani at handang mamatay para mabawi lamang ang teritoryo ng Pilipinas sa China. Pinunterya din ng Pangulo sina dating Chief. Kita mo yung pangako niya noong 2016 presidential election mga kababayan. Nung panahon ng kampanya na sinasabi niya, handa siyang magbuwis ng buhay para mabawi yung mga teritoryo natin. Sabi ko nga sa inyo, yung mga humahalik-halik sa watawat ng Pilipinas mga kababayan. Pero wala akong pinapangalanan wala akong tinutukoy na tao. Yung humahalik sa watawat ng Pilipinas, halik ni Judas yun. Napakaliwanag. Anyway, pagpatuloy pa natin. Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario dahil sa patuloy na pangbabatikos sa kanya dahil sa umano'y kawalan ng paninindigan sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, kapag nakita niya si Del Rosario, kanya itong susuntukin. Itong Albert na ito, ako pa ang sinisisi.
Ano, makita kita, suntukin kita. Yan ang hirap sa mga to. Ang kaya lang nila, yung kapwa nila Pilipino, mga kababayan. Yun lang yung kaya nilang sindakin. Bakit hindi ninyo sindakin ng China? Diba? Hindi yung puro mga kababayan natin Pilipino, yung kinakaya-kaya nyo lang. Dapat ang sinisindak ninyo, yung China. Ano po, kasi biruin mo pagka may kumontra against sa kanilang pamumuno, mga kababayan, sala sa susuntukin, sala sa sasabihan ng ganito, mga kababayan, kung ano-ano, sala naman yan. Parang Pilipino lang, kapwa Pilipino lang natin yung kaya. Ano po, pero pagdating do sa mas matinding usapin, biglang bumabahag yung buntot. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Buang ka. Ako ang pakialam man, ako ang nakialam na pagdating ko nandiyan na yung barko ng China. Ang atin ang wala. Buti sana kung nandyan yung barko ng China, tapos pagdating ko, meron tayong barko. Yun, ibang istorya yun. Magkahiyaan tayo doon. Ito si Albert, sumipot lang pretending, Albert is pretending to be in public. Noong ko pa nahalata yan. He acts like with finesse. Sinasadya niya. Parang a diplomat of the making of the century. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nimala. Una, hindi ka Pilipino. Hindi yung Pilipino yung mukha mo. Hindi maniwala sa'yo. Bakit kita kunin? I don't even think that pakita mo nga yung resident certificate mo kung Pilipino ka ba? Ito si Carpio, tumaba na ng gusto. Ay, sabi ni Demer Binete, sabi niya dito, basahin natin O yan, nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman. Di na kailangan sabihin pa. Ayan. Praise the Father. Kaya nga, biruin mo eto nga yung payo ko dun sa ibang mga vlogger. Tama yung payo ni Coach Jared dun sa mga vlogger na mahilig lang magbura ng kapwa vlogger nila. Lalo na mga kababayan, yung mga DDS vlogger na ang pinupunteriya yung mga kapwa vlogger nila. Katulad namin, mga kababayan na nagpapaliwanag lang, nagpapakapuyat para mag-research, para may matalakay na maganda. Ano po, eto payo ko dun sa mga DDS vlogger para madepensahan nyo ng maganda si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi kayo mag-research? Mas maganda hindi sa pagyayabang. Much better, mas maganda mag-research din kayo. Balikan nyo yung mga dating balita, ikumpara ninyo sa bagong balita. Tapos, saka ninyo talakayin at himayin para makita ninyo kung ano ba talaga yung malaking diferensya sa unang pangako, na nabago, katagalan yung pangako, na biglang nawala at napako. Mga kababayan, napakaliwanag naman ng sinasabi dito Kaysa magmura kayo, yung mga DD shit vlogger supporter ni dating Pangulong Duterte at yung mga supporter ni Kibuloy, kaysa murahin nyo yung mga katulad namin vlogger na nagpapakupuyat para mag-research, para maghanap ng mga balita na matatalakay sa publiko para maliwanagan ang sambayan ng Pilipino at makatulong sa iniisip ng publiko, dapat gayahin nyo rin kami, mag-research din kayo para naman lumawak-lawak yung mga sinasabi ninyo sa publiko. Diba? Ang karamihan kasi sa inyo, eto payo ko lang para maidepensa ninyo si dating Pangulong Duterte, ang ginagawa ninyo, black propaganda. Mumurahin ninyo ang administrasyon, mumurahin ninyo yung mga vlogger na nagtatanggol sa ating administrasyon, sasabihan ninyo ng bayaran. Hanggang dyan na lang ba yung kaya ninyong gawin? Hanggang sabihan kami ng bayaran na lang, ganyan. Wala na kayong mairibat. Diba? Eto dapat ang tinutuunan nyo ng pansin. Nagsabi na ibubuwis yung kanyang buhay, pero after ilang taon, mga kababayan, wala daw siyang ipinangako sa publiko. Sa madalit salita, nabudol kayo. Diba? Kayo, mahirap talaga. Ito sa mga vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, mahirap mag-vlog kapag hindi Pilipinas yung ipinaglalaban mo. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kapag yung interest mo ay protektahan ng China,
mahirap talagang ipagtanggol, lalo na kung nasa bansang Pilipinas ka. Kasi unang-una, paano may pagtatanggol yung bansang China? Paano may pagtatanggol yung mga nakapagsabwatan sa China di umano kung hindi mo naman alam yung mismong kalakaran dun sa China? Pero kung ang ipinagtatanggol mo ay ang Pilipinas, madali mong ipagtanggol kasi Pilipino ka. Tandaan nyo mga kababayan, kung Pilipino ka, madali mong ipagtanggol ang Pilipinas kasi Pilipino ka. Pero kung ikaw ay Pilipino at ipagtatanggol mo ang China, mamaliin mo yung sinasabi ng kapwa mo Pilipino, mahihirapan ka dyan. Pare, kaya nga yung mga vlogger na inutusan lang na bumili ng sukat, toyo, pandesal, talagang mahihirapan ipagtanggol ang China. Kasi Pilipino kayo, nagpipretend kayo na na Chinese kayo. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin, naril talk tuloy itong mga didisit vlogger na ito. Walang ginawa kung hindi magdadaan, tumahimik ka nga. Let's check. Tapos madaldada ako, nagamura. Bakit? Ganun naman talaga ako. And there is one thing fundamental that you said. Kung tutuusin ayon sa Pangulo, sa panahon ni Del Rosario, Carpio at dating Pangulong Benigno Aquino III, nawala ang panatag show sa Pilipinas at inangkin ng China. Sabi ko, alam ko na may dalawang taong maingay. Sabi nga ni Xi Jinping, alam namin, yun yung nagdalawang si Albert pati si Carpio ang nagregalo sa amin yung mga islands mo di ba sinabi daw ni Xi Jinping, presidente ng China mga kababayan, na eto daw si Carpio, tapos yung may binabanggit pa siyang isa mga kababayan, na nagregalo daw ng island sa China. Pero maliwanag naman mga kababayan na ipinaglaban ni Benigno Aquino III yung pagmamay-ari natin or yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, mga kababayan, laban sa China. Kung makikita ninyo mga kababayan yung mga statement na yan ni dating Pangulong Duterte, yan yung sumira ng matindi. Yan po yung sumira ng matindi dito kay Trillanes at saka dito sa naging pagpapatakbo ng administrasyong Aquino, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, paniwalang-paniwala dati yung mga DDS supporter. Kahit ako, aminado ko mga kababayan, kasi sinuportahan ito ng Marcoses mga kababayan. Sinuportahan ni Senator Amy. Kaya yung mga loyalist na katulad natin mga kababayan, sumuporta din dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya tayo, bawat pagbibitaw niya ng mga salitang ganyan, paniwalang-paniwala tayo na Aquino talaga yung masama at hindi nakipaglaban sa usaping mga teritoryo natin sa karagatan. Katulad itong West Philippine Sea. So ngayon, kung iisipin nating mabuti, yung mga sinabi niya dito, sa kanya din bumabalik ngayon. Dahil biruin mo sa ginawa nilang secret deal or gentleman's agreement, parang sinabi na nila doon na pagmamay-ari na ng China yung Ayungin Shoal mga kababayan. Bakit? Kasi biruin nyo lahat ng pabor sa China, pamula sa pagdadala lamang ng food supply at saka water supply, dito sa BRP Sierra Madre, isang bangka lang yung pwedeng pumasok at bawal magsama ng media. O diba, patakaran ng China yung nasunod. May patakaran ba ng Pilipinas na nasunod? Wala. Ay, shoutout po mga kababayan sa 1K na nakatutok po sa atin. Thank you po. Ayan, shoutout sa lahat ng taga-BNB Maraming salamat po. Biruin nyo mga kababayan wala tayong naging pakinabang dyan. Sa madalit salita, kaya protektado at nangaharas ang China, Coast Guard mga kababayan, sa mga kababayan nating Coast Guard, sa mga Navy ng Pilipinas, dahil pinoprotektahan na nila yung alam nila or yung akala nila na teritoryo nila dahil nga dyan sa nangyari na secret agreement na yan or yung gentleman's agreement na yan. Pinahalagahan nila yan kahit pasabihin verbal yan, kahit pasabihin na salitaan yan, pinahalagahan niya ng bansang China. Tandaan po natin yan mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Niregalo pa na namimigay ang mga tapos you have the temerity to blame anybody for your in diplomatic term fupa. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong,
mamamayang nag-uusisa. Maliwanag naman dyan mga kababayan. Itinanggi ni dating Pangulong Duterte yung kanyang mga sinabi. Kaya nga naawa ako dun sa ibang mga didishit vlogger, hirap na hirap idepensa ang China at saka yung kanilang idol. Ganyan talaga pagka hindi nais ng sambayan ng Pilipino yung idinidepensa mo. Dapat kung magdidepensa ka, yung makikita ng sambayan ng Pilipino, yung pakinabang ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas. Kaso nga lang, kung magdidepensa ka at hindi pakinabang ng sambayan ng Pilipino or ng bansang Pilipinas, yung ipinaglalaban mo, may hirapan kang idepensa yan. Alam mo kung saan mauuwi yan? Kung saan mauuwi ang pagdidepensa ninyo? Sa pagmumura lang sa kapwa vlogger at ibang tao. Ano yon? Hindi pagdidepensa ang tawag dyan. Black propaganda yan. Ano po, so anyway mga kababayan, maliwanag naman po dyan. Hindi po yung black propaganda ang ginagawa natin ha. Hinihimay lang natin yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na talaga namang nakabighani sa sambayan ng Pilipino na kalaunan ay naging matamis na tinapay na may palaman na tamtak sa loob. Anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin sa unang bahagi ng ating talakayan na kung saan mga kababayan, etong arbitral tribunal mismong pumapabor po sa atin mga kababayan, na kung saan inilabas po nung July 12, 2016 na inilabas ng International Court na tayo talaga yung kinikilalang nagmamay-ari ng mga isla mga kababayan or mga pagmamay-aring usaping dagat katulad nitong West Philippines na sa Pilipinas talaga yan. Ano po yan po mismo yung sinasabi mga kababayan ng International Court na tinaliwas or nilabag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po sa pakikipagkasundo niya sa itinago nilang gentleman's agreement dito sa China.